Hi, hello! Kumusta kayo? Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. Ayan. So, ang ating pag-usapan ngayon, bigyan natin ng reaksyon or pakinggan natin. Ako, hindi naman ako naniniwala sa mga hula-hula, pero wala namang mawawala sa atin. No? Kung pakinggan natin yung sasabihin at ang pagbabasa ng mga expert or yung mga magagaling na nagbabasa ng mga tarot cards. Ano? Marami na akong pinanood na mga binabasang tarot cards, no? Tungkol dito sa mga politiko, no? Yung mga nangyayari na at yung mga mangyayari pa sa mga buhay nila bilang isang politiko. So ngayon, panoorin natin itong kay Senador Amy Marcos. Ano ba ang sasabihin ng kanyang tarot cards? So, panoorin natin ito guys para meron tayong idea at kung mangyayari man yung mga sinasabi dito sa tarot. So, meron na rin kayong mga idea at pwede na rin kayo magpabasa ng tarot ninyo. No? Ito guys ay ano lang naman ito, gabay, no? Pwede ninyo paniwalaan, pwede din niyo may apply sa sarili ninyo. Uy, 'di ba meron tayong maano ba na mga nangyayari sa buhay mo, pagbasa dito kung nagkatukma ba yung mga nangyari, sabihin mo, uy, totoo talaga pag nangyari talaga yung pagbasa ng tarot mo sa cards mo, mano mo talaga na, uy, nangyari na, no? Nangyari talaga yung mga ganon. So, ngayon, panoorin natin itong kay Amy Marcos kung mananalo ba siya sa eleksyon, no? Panoorin natin si Bertodis. Tatlo ito sila na pinapanood ko na nagbabasa ng tarot, no? Isa ito sa mga pinapanood ko. I-subscribe ninyo ito guys, si Bertodis. At kung gusto ninyo magpabasa ng or puntahan nyo siya personal, pero hindi ko alam kung asan ito, sa Maynila siguro ito, pwede kayo mag-comment doon sa kanyang channel kung gusto niyo magpabasa sa inyong mga tarot cards ninyo sa buhay o sa kapalaran ninyo. Amy Marcos. So, ito ngayon ang ating bibigay sa inyong kaalaman upang kayo ay makatuklas ng kasagutan sa aking mga tarot card. I wish you all, sa lahat po ng mga subscriber ko, please share, like, and comments dyan. Yung mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Yung hindi pa nakasubscribe, at all. Mag-subscribe kayo kay Bertodis. Kasi lagi akong busy, kaya hindi ako makapag-upload ngayon. At syempre, hinihintay ko lang pati ang lahat ng mga resulta ng aking mga tarot card para malaman natin ang mga legit answer. And yan, mangyayari ang lahat ng mangyayari dyan sa tarot card. Kaya dapat nyo subaybayan. Andyan lahat ng sagot. Kaya sa mga tao na hindi pa masyadong maunawaan ang mga tarot card at video, ulit-ulitin nyo pong panoorin ang video at isa-isip nyo ang mga sinasabi ko at malalaman nyo dyan ang tunay na sagot. Nandyan ang mga mangyayari at nangyayari pa. Ayan, kay Miss Amy Marcos. Ayan natin yung 3 cards. Amy Marcos. Nagdilim na yung aking yung aking camera. Tatlong enerhiya. Dalawa na bunot to. Ayan.
kasi dalawa yung sumama. So, tignan natin. Ang enerhiyang nangingibabaw kay Miss Amy Marcos. Tinamaan ng tore ni Miss Amy Marcos. Kaya kumbaga, para siya sinukluban ng langit at lupa. At may mga maraming pagsubok sa kanyang hinaharap ngayon. At pagbagsak ng palasyo o tore. Nako. At kaguluhan sa palasyo. Nako. Kaguluhan sa tore. Babagsak at na ang kaguluhan palasyo. ng mga tao sa tore or sa Delikados. sa Malacanang, sa Malacanang at saka maraming tao ang nagkakawatak-watak, nagkakabalikan blue and red ang color na maaaring mga masyadong madilim. So, tama lang yung ads ni Amy pala ngayon. Nakaitim sila. Amy, as in, magulo. Ayan yung kanyang hinaharap, energy. Sobrang dami niyang iniisip. So, stress siya sa mga nangyayari sa palasyo. Ayan, sa palasyo, no? At ang mga tauhan ay mga nagbagsakan na at patuloy na babagsak at magpapatuloy pang babagsak ang mga tao sa palasyo. Ibig sabihin yan, marami mga problema, mga trahedya, parang strategy ito. So, yan, kaguluhan, tatamaan ang palasyo dahil sinasabi dito na sobrang gulo na, sobrang itim na ng background. Ibig sabihin, black. No, kaya lalabas yung mga salitang black at saka yung mga brown or itim. No, ibig sabihin yan, sobrang dilim na. Kaya kinakapanan maglagay tayo ng itim ni Miss Marcos, Amy Marcos, yung mga background niya, no, sobrang kaguluhan sa ang hinaharap niya sa palasyo. Mga tao sa palasyo, mga kaaway sa palasyo, mga pagsubok sa kanya, no? Mabilis ang career kay Miss Amy Marcos, hindi siya dapat ma-distract, kaya tuloy-tuloy lang ang kanya na para maabot niya yung finish line. So, ayaw niya magpa-distract, di siya pwede ma-distract kasi ang enerhiya nito ay straightforward. Yan. So, yung enerhiya niya is mabilis o malakas papatungo sa finish line, no? Tinatawag natin final, no? Final laban niya. So, masyado mabilis ang laban ni Miss Amy Marcos. Yan, maraming nag-judge kay Amy Marcos, kay Miss Amy Marcos kasi maraming tao ang humihingi sa kanya rin ng tulong at tunay na kasagutan sa mga ginagawa niya. Pero malaki ang maitutulong ni Miss Amy Marcos sa mga tao sapagkat ang enerhiya na kanyang binibigay ay may katotohanan, kaya malaki ang maitutulong sa mga kaso-kaso ni PRRD ni Miss Amy Marcos. Ayan. Kahit ginajudge siya ng mga tao, gumagawa pa rin siya ng mabuti at kabutihan sapagkat siya ay nasa independent. No, umiikot yung wheels ni Miss Amy Marcos sa mga pag-aaral, mga filings, mga documents, mga papers, whatever na pag-aaral, pagsusuri, pananaliksik, at saka cases, yan, mga filings yan. So, maraming mga investigation at maraming mga pag-aaral at dapat aralin ang kanyang ginagawa sapagkat umiikot ang wheels niya sa mga sa apat na klase ng person o apat na sulok ng pag-aaral, na malalim na pag-aaral. So yan, ang wheels niya ay ang kapalaran niya ay umiikot sa mga filings, no, sa mga documents. Yan. Tama. Basta andyan na yan lahat ng pag-aaral. Kailangan niya ng harapin ang mga dapat harapin at pagpatuloy yung kanyang mga pinaglalaban.
So siya ay isang independent at nagbabalanse sa mga kaguluhan sa ating bansang Pilipinas sa mamamayang Pilipino. Dahil diyan ay ibibigay niya yung mga best niya, dahil dito ay kakalkalin at saka susuriin niya yung mga natatagong mga dapat ilabas ng mga katotohanan. So ayan ang mga enerhiya niya, ha. So tingnan natin ngayon yung 7 cards ng mga hinaharap niya. Yun guys, 7 cards. Yung 7 cards na. Pasensya na at ngayon lang ako nag-upload at alam ko na miss nyo yung aking at sapagkat ako'y medyo paos kasi kumanta ako sa isang event. Oh, singer din pala si Bertods. At marami akong nawa. Magkanta tayo, Bertods. Mag-duet tayo. Kumakanta din ako sa Ismuli. Sa Star Maker. Ganon. Duet tayo. Ano bang gusto mong kanta? Duterte pa rin? So, ito yung mga nangyayari kay Miss Amy Marcos, no? Mamaya na tayo mag-reaction sa kalagayan na paparating. binasa niya, guys. Silang magkakaibigan magtatagumpay at ikakatagumpay nila yung kanilang mga pinaglalaban. Ibig sabihin nito, ipapanalo o mananalo sila sa mga pinaglalaban nila. Good. At silang magkakaibigan tunay at sinasabi si Sarah? Magkakaroon din sila ng celebration at saka yung pagdiriwang dun sa kanilang pagkapanalo. Ayos, may pagdiriwang. Yung tagumpay ni Miss Good, very good. Amy Marcos sa mga kanyang ginagawa. Kung sakasakaling susuportahan siya ng mga taong bayan at naka-independent naman siya at saka okay naman yung kanyang mga reaction tayo. Mananalo siya pag susuportahan siya ng mga tao. Ngayon guys, sa aking observation, hati ang tao, nahati. Ang mga DDS, nahati. Merong boboto, merong hindi. No? So hati ang mga DDS sa ngayon. Sinasabi, no? Sapagkat para sa akin, si Miss Amy Marcos ay isang practical na tao at mabuting tao at bumabalanse palagi sa lahat at saka prangka siya magsalita at dire-diretso, no? Kumbaga, siya, lagi lang siyang dumidepensa sa sarili niya at yung kanyang pinaglalaban. Kaya kasama na rin doon yung pangunawa at tiwala natin na dapat ay mag-udyok sa kanya ng pagiging tapat niya sa kanyang trabaho at sa mga taong bayan, no? Tagumpay. Yan, love and care umiiral kay Miss Amy Marcos as love of now, and care, no? At maraming lumiligaw sa kanya o tinatawag natin na nakikiusap o makikiusap sa kanya. Ayan. Malapit ang swerte sa kanya at for about double na siya, pero magastos at hahanapin niya yung mga problema sa pera sa mga iniimbestigahan niya at saka mailalabas niya yung katotohanan at siyang nakakaalam ng mga tungkol sa financial. Ayan, lumalabas pa rin to na merong nakikita niya na may nagkokontrol sa mag-asawa. Nako. Hindi ko alam si Tambaluslos yun. Nagkakontrol sa mag-asawa, si Tambaluslos yun. Gusto kong sabihin sa inyo na nakikita niya na may nagkokontrol ng mga demonyo o kademonyohan sa dalawang mag-asawa na si kung sino yung nagkakontrol. Demonyo yun eh. Lisa Marcos tsaka Elisa Marcos at si President Bongbong Marcos, na dito sinasabi ay nasa
nasa di magandang mga negatibo ang kalagayan ng mag-asawa. Ito. Ayan, medyo naghahang o nakabaligtad ang utak ni Miss Ivy Marcos, kasi dito sinasabi dito na nawawalan siya ng pag-asa, nakakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa sa mga nangyayari sa kanya o sa mga hinaharap niya on the future din na kahinat na niya. Subalit ginagawa niya ang lahat at nais niyang patunayan na mali sila sa kanilang mga inaakala o yung mga tao na ngusga sa kanya. Ayan, marami siyang pinanghihinayangan sa lahat, nagto-throwback yung mga ibang mga pinagdadaanan nila. Ang dami niyang malayo na narating niya sa mga bagay-bagay na nagkakaroon siya ng pagsisilbi sa taong bayan. Kumbaga, ngayon sa tagal niya na naninilbi or naglilingkod sa taong bayan at sa gobyerno, ay ngayon niya nasasaksihan yung mga inaharap ng kanyang kapatid sa pinanghihinayangan niya. Ayan, siya po ay nahihirapan, si Miss Ivy Marcos, magbalanse sa dalawang panig o kaya sa kaniyang mahirapan talaga siya dyan kasi parang pamilya niya kasi si Duterte. Balancing, kaya patuloy pa rin siya nagbabalancing sa dalawang panig dahil nagkakaroon sila. Actually kasi maganda naman ang ginagawa ni Miss Ivy Marcos dahil para sa akin, hindi naman ako wala naman ako kinikilingan sa lahat, kundi tinitingnan ko yung attitude ng tao, so nakikita ko naman kay Miss Ivy Marcos, dala lang talaga ng mga problema sa kapatid niya. Actually, parang kapatid niya lang naman yun, tinatawag natin na kapatid sa ama ba, kung ganun, or sa ina. And then, syempre, iba pa rin yung brother lang niya ni Ivy Marcos, si Bongbong. Yung character niya at attitude niya bilang isang nakatatandang ate o kapatid. Ngayon ko lang alam niya na. Bumabalanse siya sa mga nangyayari sa kanyang hinaharap sa pamilya niya or sa kanyang kapatid. Dahil sa pagkakatawid ng kanilang mga isang ibilito lang. So, meron tayong 5 katanungan na maaari nating sagutin. Wala akong alam dyan, Alam mo yan, naguguluhan ako kasi sa ang gulo-gulo. Kaya ayaw ko lang yan narinig na half-brother lang yan ni Ivy si Bongbong. Ng tarot reading sapagkat wala nang masasabi sa inyo. Sa tarot na tagulan ako, ang vision ko nitong itong second quarter, sinabi ko naman sa inyo na ang mga nagaganap ngayon 2025 year of the snake at second quarter ay papapalit ng mga object o kaya sinasabi ko naman sa inyo ahas kasi nagpapalit ng balat yun. Ang tao din ng mga papalit ng object or ng tsura ng tao or ng ginagawa ng mga tao sapagkat lahat dyan nag-change object at nagbabago-bago yung kanilang mga isip, bumabaligtad at gumagapang at nag-iiba-iba sila ng anyo at dami na nga gumagapang dyan sa about the politics kasi madugong labanan yung politics na yan ngayon sobrang gulo, sobrang matindi yung Marcos vs Duterte. Yan ang nagkakaroon ng malaking issue. So sa mga nagtatanong, saya-saya nga Pilipinas ngayon buong mundo. Saya-saya. Miss Ivy Marcos, biglang nabuhay ang politika. Dahil sa totoo, buong mundo pa rin, pero maayos na po yan at maayos. Marcos Duterte. Dahil ang second quarter po ay
yung mga matitigas ang ulo, matitigas ang mukha, at mahilig sa mga mali na pinipilit na tama ang mali ay hindi po yan magtatagumpay. Ang mali ay mali, hindi pwede maging tama. Ayan. Kung tama sa'yo ang mali, ibig sabihin may tama ka. Okay, tingnan natin. 5 question for Miss Amy Marcos. Pasensya na ha, at medyo singit lang yung oras ko kasi marami ako laging kausap sa personal, mga nag-ano sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Like and share nyo palagi ang aking video at subscribe, pindutin ang bell at ang all, no, para sipagin ako sa inyo magbigay ng tarot card reading, no. Nandiyan yung mga sagot, no. So, yan. Unang tanong. Ano ang totoong pagkatao ni Miss Amy Marcos sa ipinakikita sa taong bayan? Ayan. No? Pagtatrabaho, paglilingkod, siya ay may dalawang kulay, no? Black and white. Nako. Yan. Ayun na po mag-isip ko ang ibig sabihin yan. May dalawang kulay ang pagkatao ni Miss Amy Marcos, black and white. Yan. Kaya malalaman niyo yung black and white na yan kay Miss Amy Marcos. Yun na lang po masasabi ko. Positive, negative din. At black and white. Pero the number of 7 is hope. Ibig sabihin, nakukuha niya rin lahat ng gusto niya at naipapanalo niya naman ang lahat ng kanyang gustong ipanalo. Kaya black and white din sila kasi si Miss Amy Marcos, kasi nakikita ko na para silang ang pagkatao niya ay black and white at hindi naman ako against sa kanya dahil maganda yung kulay na ginagawa niyang black and white dahil isang mabuti, isang puti, isang itim, ngunit ang puti ay may kabutihan at ang black ay tapang. Ayan, tapang yun, ha. Kaya ayan po, ang pagkatao niya po ay kundi tumutok lang sa kanyang mga ginagawang trabaho, no? Okay. Totoo ba lahat ang mga sinasabi ni Miss Amy Marcos? So, tignan natin. Yes. Meron sa kanyang nananakot na lalaki. Nako. No? Hindi na nasa position din. Sino kaya? Alam ko na. Mga sinasabi ni baka si Tambaluslos. Miss Amy Marcos. Ngunit meron siyang mga sikreto na hindi niya masabi-sabi dahil may mga nananakot sa kanyang hindi lang isang lalaki, dalawang lalaki, tatlong lalaki. Ibig sabihin yan, mga lalaki na nag-blackmail
dahil sa kanya Naku. nananakot, tumaharang o gumagawa ng mga di magandang strategy sa kanya. Naku, Mga sino kaya to? lalaki, hindi lang isa. Marami. Kaya kasi totoo lahat ng mga sinasabi niya, kaya nagagalit sa kanya yung itong lalaki na to na nakaupo sa posisyon. Si Tamba siguro yan. King of Swords, merong masamang balak sa kanya. Kaya, Nako. Miss Amy Marcos, ingat po kayo sa mga sinasabi nyo or sa mga kinakalaban nyo. Mag-iingat kayo palagi dahil hindi natin alam or ano man ang mangyayari doon sa inyong mga pagtatalo-talo o hinaharap na kaso-kaso. Yan, dyan sa pag-iimbestiga nyo. At maraming salamat sa pagtulong at suporta sa mga taong bayan na Masamang balak. iniimbestigahan nyo. Lalaking ang mga masamang balak. dapat Yun ang imbestigahan ating at ilagay ilabas sa ang thumbnail. katotohanan. No? So, pagkataong bayan pa rin ang dapat masunod, ang mga Pilipino, ang mga taong mamamayang Pilipino sa kakaayos ng ating Pilipinas. Sa Pilipinas. Delikado. Mananalo ba si Ito Miss na. Amy Marcos sa kanyang career ngayon or sa kanyang pagtakbo? Okay, tingnan natin kung mananalo ba siya. Number of 5. 50-50, pwedeng manalo agad siya. 50-50. Kaya alam, meron kasi siyang parang mangyayari paglipat sa malaking bahay. Ibig sabihin, Ito na yun. maaari din siyang Lumipat na. Ay, manalo ano. So, o independent pa rin matalo. siya. Pero parang maaari din siyang masalba. Mananalo siya or makakalipat siya ng posisyon. Yan, o maaaring paglipat or haharap siya sa hindi niya problema. No? Haharap siya sa isang problema na hindi naman niya problema, maaaring problema ng kapatid niya. Dahil dito pati kasi nahihirapan siya dahil magkakaroon ng problema sa health yung si Pangulong Bongbong Marcos dahil pahina rin ang kanyang health. No? Nako. Ang hakbang o kaya yung takbo ng karera niya. Delicate. No? Kaya maharap din si Miss Amy Marcos sa mga problema ng kapatid niya. No? At tinatanong natin kung mananalo siya 50-50 ano, pero may chance siyang 50-50. manalo. May chance pa. Sa May pagtakbo chance. niya. No? Dahil mayroon number of 5 para sa kanya na makakalipat siya sa biglaan sa posisyon. Ayan. Hindi ko alam kung posisyon niya o direction ng posisyon niya o decision niya o pag-alis o parang parang si Miss Amy Marcos merong magaganap na biglaang paglipat. Ayan. Paglipat. Ayan. Mga biglaang paglipat. Ayan. About the paglipat. Ayan. King subject talaga. Ayan. Kay may 2 cards na lang tayo. Mapapauwi ba ni Ito. Miss Amy Marcos si President Duterte? Yan, tingnan natin. Justice. Ayan. Mabibigyan niya ng hustisya kung susuportahan siya ng mga mamayang Pilipino o taong bayan at ang hustisya ay makamtan niya. So, mabibigyan ng hustisya. Tinatanong natin kung mapapauwi ba niya. Yes, kung gugustuhin, mapapauwi talaga si PRRD. Yes. At sa pagsangalan Very o good. sa paraan ng hustisya or justice system. Kasi nasa kanya na kay Miss Amy Marcos yung justice system.
na para mas mapadali mapauwi si PRRD, no? Kaya mapapauwi niya kapag pinairal niya yung justice system. Alright. Ang last card is so yun guys, bigyan natin ng reaction yung mga ilan sa mga kanyang cards. Etong tanong na mananalo ba si Amy Marcos ngayong eleksyon. So sabi dyan sa tarot, 50-50. Pwede siyang manalo kung suportahan siya. At sinabi din kung suportahan siya ng mga tao. Diba? Sa mga loyalista na Marcos loyalist ngayon, hindi naman talaga guys gaano karami ang mga Marcos loyalist. Ilagay mo na lang 10 million yung Marcos loyalist, or ilagay mo na lang 16 million yung Marcos loyalist. Kasi nung tumakbo si Bongbong Marcos noong 2016, nakakuha siya ng 16 million. Pero hindi pa rin siya nanalo. Kasi mas malaki pa rin ang boto ni Leni Robredo. No? So, ngayon, ano na lang natin na sa mga Marcos loyalist, mahahati kasi sila guys. Kasi ngayon, maraming ding mga Marcos loyalist ang may galit o nagalit kay Amy Marcos. Kasi lalo na yung pag open niya dyan sa Senate hearing patungkol dyan sa sa illegal na pag-aresto kay Duterte, Tatay Digong. So, ang mga Marcos loyalist talaga ay, ang iba dyan ay nagalit. So, hindi na nila iboto si Amy. Kita nga ninyo sa survey na bumaba si Amy sa survey. No? So, ngayon, ano mo na lang na merong 10 milyon sa Marcos loyalist. Kasi si Amy, meron yan siyang sariling mga supporters, no? Ilagay mo na lang 10 milyon yung kanyang supporters. So, kung yun lang ang asahan niya, hindi talaga siya manalo. Pero ngayon, dahil inendorso siya ni Sara, Vice President Sara, at inendorso pa siya ni Robin Padilla, so, malaki ang madagdag sa boto ni Senador Amy. No? Kahit sabihin mo na hati din ang DDS, hati, hindi din na siguro hindi rin majority ang boboto kay Amy Marcos galing sa Duterte supporters, no? Pero merong malaking pag-asa na manalo siya. Kaya nga sabi diyan sa tarot 50-50, no? At ang tanong pa, mapapauwi ba ni Amy Marcos si former President Rodrigo Duterte? So ang sabi diyan sa tarot, mapapauwi, makakauwi si tatay kapag suportahan ng tao si Amy Marcos. So may mga kondisyones, no? At sabi diyan, lilipat si Amy sa malaking bahay, no? So ito na yun guys, ito na yun. Baka nga so sabi naman niya sa interview niya, meron siyang mga interview, sabi naman niya na hindi naman siya part, no? Hindi naman siya part ng PDP laban, no? Kasi ang PDP talaga 10 lang yan sila, no?
So, independent pa rin siya. Pero yun ang abangan natin sa mga darating na mga araw, sa mga last days, no? After sa Holy Week. After pa sa Holy Week yun sila babalik sa kanilang campaign, no? So, abangan natin kung isama ba nila si Amy sa kanilang mga rally, no? Sa mga malakihang rally. Baka sa meeting di Avance, baka kasama yan si Amy, no? Now, ang sabi kasi dyan, mapapauwi si Tatay Digong if manalo si Amy. Dalawa kasi guys, kung sabihin na lang natin, kasi ang tawag ngayon kay Amy is manggagamit. Manggagamit. Now, kung sabihin natin, ngayon na panahon ito, magagamit ng Duterte si Amy. Dahil dito sa dalawang rason. Una, etong illegal arrest ni Tatay Digong. Pangalawa, yung impeachment. Kasi, pag manalo si Amy, hindi talaga boboto yan sa impeachment. Si Camille Villar, manalo yan, hindi din yan boboto sa impeachment. So, meron pa rin mga hindi PDP na mga senators ang boboto kay na hindi magboto dyan sa impeachment, no? At marami-rami pa naman yan nandyan eh. Yung mga dating senador, yung 12 na hindi tumakbo, hindi mga re-electionist, kasi 12 yung re-electionist eh. Tapos 12 din yung mga natira, no? Diyan sa 12 na natira, example si Jingo Estrada, Eddie Villanueva, sino ba ito, etong anak ni Pastor Eddie Villanueva. Oh. 'Di ba? Si Jinggoy, si Subiri, si Mark Villar. Sino pa yung ibang mga natira diyan? Si Loren Ligarda, hindi ko alam, si Tulpo. Hindi ako sure diyan. Lalo na yan si Hontiveros. Sino pa ba yung ibang natira diyan na mga senador? Si Angara. I think si Angara hindi yan boboto sa impeachment. Senador Angara. Oh. So, ngayon dito sa mga PDP laban senatorial, hindi naman natin alam yung takbo sa eleksyon, no? Kung lulusot silang 10, very good. Kung hindi naman sila makapasok lahat, at makapasok si Amy, makapasok si Camille, at si Cayetano, okay din yun. Okay din yun. Kasi si Cayetano, si Pia, hindi yan buboto sa impeachment. So, marami pa rin makuha si Inday Sara na boto dyan sa Senado. So, etong pagpapauwi kay Tatay Digong, posible yan guys, no? At ito namang party sa itong lalaking may masamang balak kay Amy Marcos na nandyan din nakaposisyon sa administrasyon. Kayo guys, sino ang sa tingin ninyo? Hindi kaya si Tambaloslos yun? Yung pinsan niya? At may isa pa kong napansin sa sinabi ng itong nagbasa na tarot si Bertudis. Half brother lang ba ni Amy Marcos yan si Bongbong? Kasi sabi niya magkapatid lang sa ama or sa ina, hindi nga siya sure kung magkapatid ba sa ama o sa ina.
Diba yun ang sabi niya? Half brother lang ba niya? Ngayon ko lang narinig yun eh. Pero naman magkapatid yan sila siguro. Diba? Iwan ko lang. Baka meron akong hindi alam. Itong nagbabasa ng tarot ay may alam. Kasi ang alam ko na may anak sa labas, yun si Francis Leo Marcos. Ang sabi-sabi, anak daw yan ni Marcos Sr. sa labas. Kapatid yan ni Bongbong Marcos sa labas. Pero si Amy at saka si Bongbong, wala akong alam na half brother lang yan niya at mag-half sister, ganon. Ewan ko lang. Baka nga meron na wala akong alam. Kayo may alam kayo. Si Marley ka kaya, may alam kaya dito. Nako, Diyos kong mahabagin. So, yun lang guys. So, eto, black and white, no? Black and white, positive, negative. So, tama lang talaga yung ads na motif na ginamit nila is itim. Diba? Itim. Yung motif nila sa ads nila, itim. Yan. Inday Sara Trust Amy Marcos. Oh, diba? So, yun lang guys, abangan natin. Medyo nabahala ako dito sa mga kalalakihan na may balak na masama kay Amy. Kaya nga, pinag-iingat si Amy Marcos sa mga tao na nakakapaligid sa kanya. No? Posible yan guys. Posible yan. Kasi, binubulgar ngayon si Amy ang nagbubulgar. No? Sa mga kasinungalingan ng mga nandyan sa palasyo, lalo na yung mga tauhan ni Bongbong Marcos. Di ba? Delikado. Hindi kaya yung mga kalalakihan na pinatawag doon sa Senado? Yung 4 ba yun sila? Yung 3 pulis at yung 3 sekretary, 6 ngayon sila lahat eh. Babae pala yung isang may nunal na sinungaling, na spokesperson. Nako. Kaya dapat mag-ingat si Senador Amy Marcos sa mga tao na yan. Oh. So, magdasal lang, no? Ipagdasal natin. Tulungan natin magpagdasal si Amy Marcos na makasurvive siya sa laban na ito. Kasi nasa gitna si Amy. Siyempre, pamilya niya yung sa kabila. Sa kabila, kaibigan niya. Ito kasi guys, no? May nakita kong video. Yung video ni tatay na luma, no? Na palagi yan sinasabi ni tatay pag meron siyang mga yung nag-i-speech siya, hindi talaga yan niya nakakalimutan. Yung pag magkwento na yan siya, yung pagtulong ni Amy Marcos sa kanya nung eleksyon, pagtulong ng pinansyal ni Amy sa kanya. That time, gobernador pa si Amy. No, hindi pa siya senator. So, si Amy, isa sa mga tumulong sa kanya. So, diyan tumitingin talaga si Tatay Digong na kung bakit pinalibing ni tatay yung tatay nila sa libingan ng bayani, no? Tapos si Inday tinulungan si Bongbong Marcos para manalo nung eleksyon. Parang nagbayad sila sa utang na loob dun sa pagtulong ni Amy Marcos kay Tatay Digong, no? Nung pagtakbo niya tung 2016. Kasi pagtakbo ni Tatay Taga, wala siyang mayor,
ilan lang talaga, no? Pero nung tumaas na yung kanyang ratings, ayun, nagsidatingan na yung mga tulong, no? Yung last minute na tumaas na yung kanyang ratings, no? Sa survey. Yun. So, ganun lang. Pero si Bongbong Marcos, wala man yan alam sa mga utang na loob. Basta yung sa kanila, gagawin nila yung lahat para malinlang nila yung tao sa pirma-pirma sa People's Initiative para hahaba yung kanilang termino. Yun sa kanila. Wala yan sa isip na yung mga utang na loob. Wala yan sa kanila. So, yun lang guys. Yun lang ang ating pag-usapan ngayon. Na mayroong posibilidad na manalo si Amy Marcos, no? At about sa impeachment, wala akong dyan. Wala akong kaba dyan sa impeachment ni Vice President Sara. Wala akong kaba dyan. Kasi kahit mag-umpisa pa yung impeachment ngayon, trial, maano pa rin yan. Hindi yan ma-impeach, Inday. Kasi yung mga politiko dyan, may mga pangarap yan. Tatakbo pa yan sa 2028. Ha? Tatakbo pa yan sa 2028. Merong mag-ano dyan. Merong mag-re-electionist. Merong tatakbong busy. Meron pang nangarap dyan maging presidente. Di ba? So, ano yan? Ganyan-ganyanan sila. Kaya nga hindi yan ngayon yung impeachment eh. Kasi maraming maapektuhan. Lalo na pagbubuto sila, lalo na ngayon. Napabagsak na yung alyansa. Tapos bubuto pa sila sa impeachment. Nako. Lalong malalaglag sila. Ngayon, kung kung aalis alyansa yung tatlo, kasi si Amy, wala na. Si Villar at saka si Cayetano, pag aalis talaga yan ng lubusan, siyam na lang matira sa kanila. No? So, sinong ipalit? Papasukin nila si Kiko, saka si Bam, at sino pa? Nako, diyan na sila mainuduro talaga pag ipasok nila yung dalawang dilawan. So, yun lang guys ang aking mga opinion. So, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa inyong lahat. God bless.